Tatlong patay sa nahulikam na pamamaril sa isang SUV sa San Rafael, Bulacan. Ang isa sa kanila konektado sa isang lokal na opisyal na tumatakbo sa eleksyon 2025. Patay din ang buntis niyang nobya. Nakatutok si JP Soriano. Kumakalat sa social media ang videong ito ng pamamaril sa bahagi ng Maharlika Highway sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa mga nakasaksi mula sa mga kalapit na establishmento, pasado alas 2:30 ng hapon kahapon Biyernes nang makarinig muna sila ng malakas na putok. Nakuna ng CCTV sa lugar ang pag-counterflow ng isang sasakyang UP ang harapan at may malakas na busina. Naglabasan ng mga tao sa gusali at sumilip sa direksyon ng dumaang sasakyan, pero nagpasukan ng marinig ang mga putok ng baril. Dead on the spot ang driver at pasaherong nakaupo sa harap. Isa pang biktima ang isinugod sa ospital pero pumanaw kalaunan. Hindi pa naaalis sa crime scene ng SUV. Tadtad ito ng tama ng bala sa harapan, likuran at gilid. Bakas pa rin ang natuyong dugo sa tapakang bahagi ng passenger stepboard. Wasak din ang harapan nito. Nakausap ng GMA Integrated News ang kaanak ng isa sa mga biktima. Siya'y isang lalaking 33 years old, isang IT specialist at konektado sa isang lokal na opisyal na tumatakbo sa eleksyon 2025. Nakaburol na ang biktima at nakiusap ang kanyang pamilya na itago muna ang pagkakakilanlan nito. Ang biktima, ikakasal na sana sa kanyang nobyang nagdadalang tao at kasama sa mga nasawi. Sa social media bumuhos ang pakikiramay sa pinatay na biktima na isa raw mabait at mabuting kaibigan. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang San Rafael Municipal Police Headquarters pero wala raw pwedeng magbigay ng pahayag sa kanila. Hiningan din namin ng pahayag ang tagapagsalita ng PNP na siya ring Regional Director ng Central Luzon pero nakiusap siyang hindi muna maglabas ng anumang update sa kaso para raw hindi makompromiso ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hurikang sa loob ng isang kainan sa Pasay ang rambulan ng ilang dayuhan na nagsimula umano sa iringan ng grupo. Pero tingin ng isang biktima, sinet up ang gulo. Nakatutok si Jomar Apresto, exclusive. Là thằng đánh trước đầu tiên. Kuha ang CCTV footage na yan sa loob ng isang kainan sa Pasay City noong March 14. Makikita ang ilang kalalakihan na pinagtutulungang gulpihin ang ilang lalaki kahit inaawat na ng mga tauhan ng establishmento. Tumagal ng ilang minuto ang gulo bago dumating ang mga pulis sa lugar. Pero wala raw silang naaresto noong mga oras na yon. Agad daw kasing nagtungo sa headquarters ng Pasay City Police Station ang mga biktima. Pagdating ng mga pulis natin doon, hindi po namin ma-identify pa noon kung sino yung victims kasi wala sila doon, sir eh. Then upon nung investigation po, binalik sila dito sa station. Ayon sa pulisya, mga Vietnamese national ang sangkot sa gulo. 3 sa kanila ang nasugatan, kabilang ang isang babaeng interpreter. Lumalabas sa investigasyon na nagkairingan ng grupo ng parehong mga nakainom hanggang sa nauwi na ito sa gulo. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isa lang mula sa mahigit 10 sospek ang kanilang nahuli. Bukod sa physical injury na kinaso sa kanya, nakasuhan pa po siya ng concealing true name at disobedience to person in authority. Kasi ayaw niya magpa-medical, ayaw niya magpa-booking. Sa kwento naman ng 37 anyos na babaeng biktima na tumangging humarap sa kamera, nagtungo sila sa birthday party ng isang kaibigan na kaibigan din pala ng mga sospek. Isang lalaki nakakulay blue na t-shirt daw ang lumapit sa grupo ng mga biktima at nagsimula ng gulo. Sa tingin umano niya, setup ang nangyari dahil matalik na kaibigan ng ilang sospek ang dayuhan na napakulong ng biktima noong 2022 dahil sa kasong kidnapping. Pinangangambahan niya raw ngayon ang kanyang buhay dahil nakapagpiyansa na ang sospek. Nakatatanggap din umano siya ng mga death threat mula sa mga sospek na gumagamit ng dummy account. Patuloy na inimbestigahan ng pulis ang dahilan ng gulo para mahuli ang iba pang sospek at masampahan din sila ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Nasabat sa Calapan Port sa Oriental Mindoro ang mga umano'y shabu na ang halaga mahigit 800 milyong piso, halos 1 bilyong piso. Ayon sa PIDEA, nakatago sa 2 luggage at 5 handheld bags ang mahigit 100 kilo ng umano'y shabu. Naamoy mga yan ng kanilang K9 unit sa compartment ng isang kotse na ayon sa Mimaropa Police ay biyaheng Iloilo
mula sa Batangas. Arestado ang driver ng kotse na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iimbestigahan kung may kasabwat ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Nagliyab ang isang motorsiklo sa loob ng isang paaralan sa Misamis Oriental. Ang ilang magulang kumuha ng buhangin para apulahin ang apoy. May opisyal ding gumamit ng fire extinguisher. Ang sa guro ng uploader, ginamit ang motorsiklo panghatid sa isang guro. Pero nang paanda rin ito, kumislap ang makina at nagliyab. Walang nasaktan sa insidente pero bago yan, napansin na umano ng ilang estudyante na may tumatagas mula sa makina ng motorsiklo. Na-entrap ang isang Indonesian na bistadong humihingi ng malalaswang litrato at video ng mga batang babae kapalit ang pera. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Pinasok ng pulisya ang kwarto na to sa isang condominium sa Quezon City, Huwebes ng gabi. Hinuli nila sa entrapment operation ang 28 anyos na Indonesian national na ito. Ang dayuhan na kararating lang ng Pilipinas na pag-alamang ng bibiktima at nang aabuso ng mga batang babae online sa halagang aabot ng 20,000 pesos. Nag-offer ng pera sa isang grupo ng mga mother na ang anak nila ay mga nagpa-fashion or sa online. Noong una, ang modus niya is mag-i-sponsor siya para sa activity na ito. Then later, manghihingi na siya ng ibang mga services na kung saan magbibigay din siya ng mas malaking amount. Isa sa mga nanay sa grupo ang nagsumbong sa pulis matapos maalarma sa umano'y extra service na hinihingi ng suspect sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ang sinasabi niya, natatakot na siya sa sinasabi niyang service na ino-offer kapalit ng pera. Noong una, hindi niya naintindihan yung extra service. Nung bandang huli, nabasa ko doon sa mga ilang text na gusto niyang makipag sa bata. May iba pa raw na malalaswang inalok ang suspect na nais niyang gawin sa bata. Humihingi rin daw ito ng mga litrato at video ng bata na nakabikini o kaya'y walang saplot. Pero giit ng suspect, may kasunduan na sila ng nanay ng biktima kaya siya pumunta ng Pilipinas. For me, it was a scam because we already agree some stuff. They promised me to do something. I transferred the money, and they didn't deliver. I'm not gonna lie that I was obsessed with little girl. They are need the money, and I can offer the money, but let's make a deal. I never force. Reklamong human trafficking at paglabag sa anti-online sexual abuse and exploitation of children ang kinahaharap ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu ang nasabad sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Cavite. Ang ilan sa mga kontrabando na bistong ikinubli sa dried durian. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Gold ang packaging at may litrato ng durian, pero nang buksan, shabu pala ang laman. Yun yung ginagamit nilang means eh. So, pwedeng palabasin na pagkain. There are other means kung paano conceal. Nakuha ang mga ito sa buy-bust operation sa Binangonan, Rizal. Arestado ang isang suspect na sinusubukan pa namin kunan ng pahayag. Wholesaler po yung taon to. He is distributing in Rizal area as well as in the NCR. Bumili raw ang nagkunuring buyer ng 1 kilo o nasa 6.8 million pesos na halaga ng shabu. Pero abot sa 40 kilo o 272 million pesos na halaga ang nakuha niya. Ayon sa PDEA, galing sa Myanmar ang mga ito. Yan po yung ginagawa nating backtracking ngayon kung paano nailusot sa atin. No? Okay. So most likely, one of the possibilities could be through our seaports. Sa isa pang buy-bust operation sa Cavite, sa mga transparent na plastic naman nakalagay ang mga nakuhang shabu. Ang bentahan, nangyari raw sa isang pampublikong lugar. Along this fast food chain sa may parking lot, dealers use other means para makapagbenta eh. So, kaya siguro din nila doon, tingin niya baka safe yung area. 32 kilos ng shabu na nasa halos 218 million pesos ang halaga ang nakuha sa suspect. Na ayon sa PDEA, may warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Are you Chinese? Yes.
Okay. Is it true that you're selling drugs? No. So where did the 32 kilos shabu come? You can check all my bank account. Bagamat magkaiba ng packaging, patuloy ang isinasagawang profiling ng PDEA para matukoy kung iisa lang ang source ng mga shabu na nakuha sa magkahiwalay na operasyon sa Rizal at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. May nilutong Guinness World Record ang mga taga-Malabon kahapon, tampok ang kanilang pambatong pansit. Ilang mangkok kaya ang kanilang naihilera para masungkit ang titulong World's Longest Line of Bowls of Noodles. Kuya Kim, ano na? Nagtipon-tipon kahapon ng daan-daang mga residente, estudyante at restaurant owner sa Malabon Sports Center. Hindi lang para magluto ng napakasarap nilang pansit Malabon, kundi para tangkaing masungkit ang Guinness World Record para sa longest line of bowls of noodles. Ang record to beat, hawak ng Yunnan, China na may 3,988 bowls noong 2019. Makakapagtala kaya ng bagong world record ng mga taga-Malabon? Ang Pansit Malabon, isang uri ng pansit na nagmula at sumikat saan pa, siyempre, sa Malabon. Dahil sagana sa seafood ang lungsod, ang pinangsahog nila dito, talaba, tahong, hipon, pusit at smoked bangus. Madalas itong mapagkamalan ng pansit palabok, pero ang isa sa pinagkaiba nila, mas mataba ang noodles ng Pansit Malabon. Samantala, matapos ang mabusising pagsusuri ng kinatawan ng Guinness sa pinaghirapang hihain na pansit ng mga taga-Malabon, I can confirm that with 6,549 you have achieved a new Guinness World Record. matagumpay nilang nabasag ang record ng China at nasungkit ang Guinness World Record. Lasap na lasap nila ngayon ang tamis na tagumpay. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 Oras.